kilala po ba siya kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta at paano nauwi sa mali-maletang pera ang kanyang impluensya? Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta at kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at 4 pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta, ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kick-off party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni Nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimulan ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo.